Hello everybody! Eto na naman po tayo sa panibagong video ko. So, kaway-kaway po tayo sa mga batang 90s na naman. Eto, alam ko, pinaka-solid yung memories, yung mga pagka-addict natin sa anime. Sino ba naman yung makakalimot kay Hanamichi Sakuragi ng Slam Dunk? So, as I remember, in college, that time na halos every time na may chance sa buhay ko na wala akong ginawa kundi suotin yung jersey t-shirt ko na kulay pula na may number 10 pa talaga. Nako, ayan, sabi na naman nila, ayan na naman siya. Ay, hindi na ata nagpapalit si Menang. What to do? Talagang as in sobrang fanatic ako ng Slam Dunk, no? So, balik tayo sa story ng Slam Dunk na pinagbibidahan ni Sakuragi. Yeah, siya yung typical na pilyong estudyante ng Shohoku High School. Medyo may malandi po siya. Talagang mahilig po siya sa girls. Pero alam ko lagi siyang bokya eh. Lagi siyang bokya na mga naka 50 times na siyang nabokya ng mga kababaihan. Pero one time nang ma-meet niya talaga yung super cute din na si Haruko, talagang as in, na-fall talaga siya. Pero ang problema, kapatid ni Haruko, yung captain ball ng basketball team ng Shohoku, si Akage. Or tinawag niya tong Gori, for short ng gorilla, di ba? Loko-loko talaga itong si Sakuragi. So, para mapalapit siya dito, talaga kahit wala siyang ka-idea, ay nag-trying hard po siyang sumali. So, dito sa pagsali niya, dito niya na-meet si Rukawa, ang kanyang karibal kay Haruko. Kasi actually crush din ni Haruko talaga si Rukawa. Kasi campus crush po talaga si Rukawa. As in, meron pa nga cheering team yung Rukawa na nare-remember ko may 3 babae na sumasayaw tuwing makakashoot siya ng bola. So, during the tryouts ay madaling napansin si Sakuragi dahil sa agaw pansin niyang pulang buhok, like a bad boy, red hair, at saka matangkad siya talaga. At ang nakakamangha kay Sakuragi, yung rebound niya. As in, yun ang naging alas niya. Kasi kahit lahat ng mga players is nag-aagawan ng bola sa ere, bigla siyang papasok sa gitna at talagang makukuha niya yung bola. As in, pinakamataas siya tumalon at bato-bato po yung katawan niya. Huwag kang babangga sa kanya. Talagang mapipilayan ka. Yun po yung nakakatawang mga eksena nun. During sa story ng So, after that one, doon na po nag-start yung mga kalokohan niya, yung mga trainings niya, ang nagturo din po talaga sa kanya si Haruko kasi naging parang mag-best friend po sila nitong babae na to eh. So, dito ginalingan niya, tapos after that a while na napatunayan niya na if may gusto ka, ay dapat kumilos ka para patunayan mo yung halaga mo. Sometimes yung worth mo na hindi mo talaga inaasahan na magaling ka pala is hindi mo alam as long as nagtatry ka kaya sa istorya na ito makikita mo yung mga pagpapahalaga sa self-progress, pagtitiis, pangarap at higit sa lahat yung pagtitiwala sa sariling kakayahan. So, at the end of the story, makikita yung kindness at softness ni Sakuragi kasi magbabago na siya, mag-i-improve na siya, magkakaroon na siya ng pagpapahalaga sa kapwa at saka magiging mabait na siya dito at the end. Tapos magiging team talaga as in star player siya ng team. As in kinakatakutan na siya ng mga ibang school, ganun. Marami na rin siya. At meron na rin siyang mga cheering team. May cheering team na rin siya. Na pinakikita niya yung mga kakaibang galing niya sa basketball at ang humor niya na talagang nagpapasaya sa lahat. Kaya until now ay fanatic ako ng Slam Dunk at hindi ko malilimutan yung mga hilat siya ng mga pagmumukha ng mga karakter dito. So, yun lang. Kaya yun po naisipan kong i-drawing. Talagang Slam Dunk fanatic ako forever. So, anyway, segue naman po tayo ng story. So, kanina kausap ko yung sister ko sa Valenzuela and nagtatanong nga ako tungkol sa anak ko, bakit tapos na lahat? Wala man lang, wala man lang appreciation or recognition sa stage yung anak ko kasi tapos na siya ng grade 1, bali magi-grade 2 na siya. Ay, kaso wala eh. Anyways, okay lang yan. Pwede naman next time. Baka naman next time meron na. Kasi usually this time, ang hirap po mo, lagi silang online eh. Kaya siguro,
or dahil na rin crisis din naman din mismo sa Manila, so ganun na rin ginawang patakaran ng school nila. So, walang sawa nga pala akong bumabati para sa lahat mga nagsisipag tapos, may honor man o wala, may award man o wala. Congratulations para sa lahat. Bilang OFW, isa sa mga pinakakahangad naming mga magulang ay makitang magmarcha at nakatoga yung kanilang mga anak. So, para sa lahat ng mga proud parents dyan, malaking salute sa inyong lahat. Laban lang, laban lang. Kahit ano yan, kayang-kaya natin. God bless and bye-bye.